Mapagpalang araw mga installer, for today's video ay papakita ko nga pala yung ginagawa namin ngayon. Ayan, kita nyo naman sa video, sobrang init dito sa aming pinagagawan. Gumagawa kami ngayon ng 4x8.5 na bahay, half body, tubular ang framing, pasimano, tubular ang framing at cladding ang dingding. Tapos ang gagamitin din sa loob na pang double wall ay spandrel. Bali, paikatlong araw nga namin ngayon. At yan, naka-formahan na kami ng isang poste. Kakabuhos lang niya kanina. At eto, nabuhusan na namin yung kagahapon, yung sa dulo. At medyo mahirap lang maghukay dito sa lugar. Gawa ng yan, maraming tambak na nagraba yung site. Kaya napakahirap maghukay at gumuguho. Dito sa kabilang side, 4 na poste. Tagpo 2.8 meters ang pagitan. Ito, nakabuhos na kami ng puting ng parilya. At ito rin. Dito sa harapan, yung 4 na poste ay nuhukay na rin. At yan yung kabady ko sa bulos ngayon. Hukay muna to. Habang kami naman ay nagpo-forma dito. Yan. At silipin natin yung ginagawa namin ngayon na pagpo-forma. Kumibag na naman mga ka-installer. Kailangan pa nating linisin. Yan. Bali, may guhit na nga pala ako nalagay dyan mga installer. Ayan. Kung paano ko kinuha yung guhit ay papakita ko lang sa inyo. Meron gamit ang hulog. Yan, plumb bob. At etong isang layout natin na nylon dito sa parting likod. Hinuhulugan ko yan. Ito sa kabilang side. Hinuhulugan ko. Patikit lang yung nylon dito. Tapos kung saan tumama sa baba, yan, mamarkahan natin yan. Kung saan tumama sa baba, lalagyan ng marka sa kabilang side. At dito sa kabilang side din, ganun din yung ginagawa ko. Ayan siya. Tapos kung saan tatama yung hulog sa ilalim. Yan, lalagyan lang ng tanda. At kung saan tumama yung tanda, ginagamitan ko ng bara sa pamamagitan ng lagari o anumang tuwid na bagay. Dahil nga ito ay hindi na makalakihan ng poste. Yan. Binabarahan ko lang yan. At ang kasunod kong ginagawa ay ini-eskwalahan ko. Eskwala na lang, ginagamit yung kabilang side dahil nga isang nylon lang yung basehan natin dito sa likod. Ito, gamit yung eskwala. Yan, eskwalahan ko. Ganyan, nakakagaya ng ginagawa na yan. At babarahan uli. Yan. Sa guhit na yan, yan ang magiging reference ng pwesto ng ilalim ng forma. At ginagawa na rin yung forma na gagamitin natin dito. Pero ang forma na yun ay gamit na. Binubuo na lang uli. Yan. Galing doon sa kabilang side. At ang magiging laki ng buhos na ginagawa namin ay 20 by 20. 20 cm by 20 cm. Dahil ang bahay naman ay hindi kalakihan at ito ay hanggang pasimano lang ang taas. Ang mga 8 hollow blocks, patong ng hollow block simula sa ilalim natin. 8 patong lang siya at binubuo na rin yung forma. Tingnan natin yung laki ng at lapad ng ginagawa namin forma. At ito nga pala yung forma na ginagawa natin. Kasama nga natin yung si Julio Santos.
tumabas kami ng 20 cm na plywood at may frame yan, dalawang frame, dalawang 20 cm. Ito yung isa, bali yan ang magiging panggilid kagaya nito, at dalawa ring yan 30 cm, dalawa. Yan yung magiging pang ipit doon sa forma na 20 cm at naglagay din ng stopper na 2 inches mula sa gilid. Ito 2 inches din. Ang magiging gitna niyan ay 20 cm o 8 inches. Yan, at bubuhin muna namin ang forma. Papakita ko ulit mamaya. Sige lang. At ito nga mga installer, ayan yung ating sukat. Bali magiging stopper yan para sukat na agad yung forma natin. Yan, 2 inches at saka 10 inches. So bali magiging pagitan yan ay yan, 8 inches o 20 cm. Ang gagawin namin dyan ay babalik ta rin lang, tapos babangga yan dun sa forma, pinakasagad niya na, at papakuan dito sa ibabaw. Pakuan muna namin mga installer. Bali isang muka yung ginawa namin, at ito yung magiging kapares niya. Ang gagawin namin dyan ay papasok lang yan mamaya sa bakal. Kukulungin natin yung bakal na poste. At nakaredy na nga ang ating mga forma mga installer, at lalagay na natin sa poste. At yan mga ka-installer, naipaghugpong na nga natin yung forma. Ayan na siya, madulas, buo na yan. Tapos yung ginawa natin na guhit dito sa bandang baba, yan. Kung napapansin nyo, ito yung guhit ng pinag-eskwelahan, pupunta dyan sa kabilang side na yan, pinag-eskwelahan. Ito naman yung sa nylon natin na hinulugan kaganina, yan na yung guhit nya. Tapos ito yung sa kabila, sa may mismong kahoy. Ang gagawin natin dyan, lalagyan lang natin ng block para hindi na siya umisod. Lalagyan na ng block kabilaan, at lalagyan ng sibit para hindi na umisod. Kapag inalay natin yung taas ay steady pa rin siya sa ganyang pwesto. Wala na, natapos na natin formahan. At bubuhusan na namin ito mga installer. At mamaya pagkatapos ng buhos ay lalagyan ng mga dowels ng mga abang para sa asinta at sa tie beam. For 32 ang oras mga ka-installer, at yan, natapos na namin buhusan itong ikatlong poste. Bale ang buhos nito ay hanggang dito lang sa may pako, at meron tayong mga abang para sa pang sinturon ng asintada. Bale tatlo, at try para sa wall footing.
Sa susunod na araw ay babaklasin na namin iyang forma. At ito naman yung pupormahan natin. Nakapagtayo na rin kami ng isang poste para dun sa harap. Ayan. At dito magtatayo muna kami uli bago kami umurit. Buhos kami ng isang poste dito, itatayo namin katapat nitong isa. At yung dalawang corner, kantuhan ay hinuhukay na rin. At yan mga ka-installer, ganyan lang yung diskarte namin sa pagpuporma ng ganitong mababa at maliit lang. Hindi na kami gumamit ng square hole, ano na lang, tukod. Kinabit muna namin yung forma, pagkatapos naglagay kami dito, pahiga nakapatong sa lupa, pero yan ay nakagasik. At nilagyan natin ng 45 na brace. Meron din dito sa kabila. Yun. At may kakontra din. At ito yung nabuhusan namin kaninang maga, nabawasan na yan. Ginamit nga natin dito sa kabila ang mga brace nito. At yung nauna natin pinopormahan, binubuhos-buhusan namin ng tubig yan para hindi mabigla ang pagkatuyo. Dahil sobrang init at binaklas kagad namin yung forma. Dahil nga dalawang set lang yung forma natin. At limitado ang mga kahoy. Solar 570 ng oras. Nabuhusan namin kaganina to. At eto, ngayon bago mag-urit, nabuhusan na namin. Bukas isa sa corner at isa ulit dun sa kabila. Bali, pampito at pangwalo. Yan yung mga ka-installer, yung mga poste na ginagawa namin. Bali, 8 poste. At antabay lang kayo sa susunod na update natin sa ating ginagawang cladding house, half body. Ang sukat 4 meters by 8.5 meters. Yero ang dingding, spandrel ang pang double wall at tubular ang framing.